schedule natin, nagiging hari na ito sa ating buhay. Tama eh. Kaya schedule na. Hallelujah. Kapag pera ang nasusunod sa schedule natin, nagiging hari na ito sa ating buhay. Hindi ng Diyos ang nasusunod. Dito kasi unti-unti nang nalalasan yung pananampalataya mo. Dito, lumalamig na yung pananampalataya mo. Point number 2. Hallelujah. Kapag pera ang hari, nawawala ang tiwala sa Diyos bilang tagapagbigay. Tama eh. Hallelujah. Yes. Kapag pera ang hari, nawawala ang tiwala sa Diyos bilang tagapagbigay. Tama eh. Pag marami kang pera, bakit? Sino ba tatawagin mo? Wala na eh. Kompleto ka eh. May pera ka. Anong gusto mo? Andyan na. Isang ganun mo lang, andyan na. Kahit anong pwede mong makuha. Isang ganun mo lang, dahil marami kang pera eh. Ganun kakapangyarihan ang pera. Kung sa tama mo, gagamitin, pag sa mali, makapangyarihan talaga ang pera. Sa Pilipos 4:19, tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan. Amen. Totoo yun eh. Ikaw lang nagsasabing mayaman ka eh. Ikaw lang nagsasabing kang maraming pera eh. Bakit? Ang Diyos ang pinakamayaman sa lahat. Amen. Ano ba yung pinagmamalaki mo? Basura lang sa Panginoon yan eh. Amen. Di po ba? Kanino ba galing yung yung yaman mo ngayon? Di ba? Hindi mo yung pwedeng sabihin, dahil sa pagod ko yan. Kaya marami akong salapi. Hindi. Sa Panginoon lahat yan. Even ang buhay natin, sa Panginoon yan. Amen. Pinagkatiwala lang ng Panginoon yan sa atin. Hindi ka ating pagmamayari ang ating buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. May mga taong sobrang takot mawalan ng pera. Totoo yun eh. Mawalan ka na ng sandaan, takot na eh. Parang napakalaking nawalan sa kayamanan mo, sandaan lang. May mga taong sobrang takot mawalan ng pera o kaya napipilitang magsinungaling, mandaya o makasakit ng iba para lang kumita. Iniisip nila na sila lang ang dapat umasa sa sarili nilang kakayanan. Dito na takot kang mawalan ng pera. Dahil, bakit ka natatakot mawalan ng pera? Dahil ayaw mo nang maranasan yung hirap eh. Kasi komportable ka na eh. Hindi mo na dapat, parang sinasabi mo, ayoko nang maghirap. Kaya ginagawa nila lahat na pwede nilang gawin. Sabi dito, napipilitang magsinungaling, mandaya, makasakit ng iba, para lang kumita. Di ba? Gagawin nilang lahat para hindi na nila maranasan maghihirap. Kasi nasanay na sila nasa na sila eh. Comfort zone na sila.
Hallelujah. Kapag pera ang pinanggagalingan ng seguridad, nakakalimutan natin ang Diyos ang tunay na provider. Yes. Hallelujah. Tama yan eh. Kapag pera na ang usapan, nakakalimutan natin ang Diyos. Kasi mas mataas na pera kaysa sa Panginoon sa buhay natin eh. Di po ba? Hallelujah. Hindi mo na naisip na ang Diyos ang provider. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Di po ba? Parang ikaw na yung nagsasabi, Lord, ako na ang provider sa pamilya ko. Wala kang naitutulong sa akin. Dahil talino ang ginamit ko. Di ba? Nakakalimutan mo ng Diyos ang provider sa ating buhay. Hallelujah. Number 3 na ako. Hallelujah. Ang bilis magbilang. Kapag pera ang hari, nawawala ang tunay na halaga ng buhay. Totoo to, lahat. Nawawala ang tunay na halaga ng buhay kapag pera na ang kumilos. Kapag pera na ang 9 ball. Hallelujah. At tayo sa Marcos 8, verse 36. Sabi dito, ano ang mapapala ng tao kung makamtan man niya ang buong mundo? Ngunit, mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Di po ba? Kahit makamtan mo ng buong mundo. Pero kumusta naman ang kaluluwa mo? Correct. Kumusta ang kaluluwa mo? Una sa'yo na lahat. Lahat eh. Mundo eh. Hindi na house and lot. Hindi na sasakyan, mundo na eh. Pero ang kapalit, ang buhay mo naman. Masaya ka ngayon. Yung mga mayayaman, masasaya ngayon. Dahil nakamit nila ang buong mundo. Mundo eh. Masaya sila pero deep inside, malungkot ang mga yan dahil alam nila kung saan sila papunta. Kundi sila magsisisi sa mga kasalanan nila. Di ba? Saan mapupunta ang kaluluwa mo? Hallelujah. Yes. May mga taong magagandang trabaho sa buhay at luho, pero puno ng stress. Ganyan yung mga mayayaman eh. Mayaman din sila sa stress. Ha? Hallelujah, hindi lang tayo. Pati sila, akala mo, exempted na sila. Pero kay ba mayaman na sila, exempted sila sa mga ganong sitwasyon? Hindi. Mas marami. Hallelujah, mas malaki ang nila, stress nila kaysa sa atin. Hallelujah. May mga taong magagandang trabaho. Ibig sabihin, malalaki ang sahod ng mga ito. Bahay at luho, pero puno ng stress, lungkot. Bakit lungkot? At walang kapayapaan. Kompleto sa materialis na bagay, pero may kulang sa puso nila. Alam mo, totoo yan eh. Siguro pag may mga mayayaman na magkukwento,
na maikwento nila yung buhay nila. Yung may ano nga ako eh, may nagkwento nga na hindi pa mayaman pero ganon yung kwento niya sa akin eh. Pero ano kapag kayo yung mas mayaman pa na, no? Yung talagang bilyonaryo siguro na magkwento. Tapos ganito yung ikikwento niya. Wala silang kapayapaan. Kompleto sa material na bagay, pero may kulang sa puso nila. Correct. Di ba? Nainggit tayo minsan sa mga mayayaman eh. Uy, ang yaman. Bata pa lang, nakakotse na. Bata pa lang, siguro, may seguridad na sa paglaki niya. Bata pa lang, milyonaryo na. Pero, ito palang mararanasan mo. Wala kang kapayapaan. Correct. Lagi kang may hinahanap na di mo mahanap. Yes. Di ba? Kung ikaw ngayon ay magiging mayaman, tapos ganito yung ma-encounter mo sa buhay mo, payag ba kayo? Correct. Mayaman ka na, pero wala ka namang kapayapaan sa buhay. Matutulog ka na nga lang, kwinikwenta mo na yung Paano ka makakatulog? Paano ka magkakaroon ng... Baka iniisip mo, baka nakawin yung pera ko. Hindi ka makatulog eh, wala kang kapayapaan eh. Baka patayin ako sa araw na to. Dahil sa sobrang yaman ko na. Di ba? Hallelujah. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi ang relasyon sa Diyos. Amen. Hallelujah. At kapayapaan ng kaluluwa. Di ba? Sa Diyos talaga yung pag may Diyos ka sa buhay mo, kahit anong pagsubok, kahit na may bagyo, di ba si Lord nga natutulog sa bangka? Correct. May kapayapaan. Yan yung mga talaga may tunay na kapayapaan. Kasi may bagyo na. Halos matumba na yung sinasakay niya pero tulog siya. Ibig sabihin, at peace siya. Correct. Hallelujah. May kapayapaan. Sa atin naman, may kapayapaan ng kaluluwa natin. Yes. Hallelujah. Sa Mateo 19 verse 24. Hallelujah. Muli kong sinasabi sa inyo, mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayon kaysa makapasok sa karyan ng Diyos ang isang taong mayaman. Totoo yun. Pero pag-iisipin mo, Lord, paano makakapasok yung kamelyo sa butas ng karayom? Mag-iisip ka, hindi eh. Kaya nga kamelyo ang ginamit ng Panginoon dahil mag-iisip ka talaga, Lord, paano makakapasok? Kaya laki ng kamelyo. Hallelujah. Kasi nasabi dito, ito ay sinabi ni Jesus matapos makausap ang isang mayaman na binata. Nahirapang iwan ang kanyang kayamanan upang sumunod sa kanya. Pinapakita nito na sobrang pagkakapit sa yaman at maaring maging hadlang sa relasyon ng tao sa Diyos. Di ba yung kinausap nga ng ano pa bang kulang? Sabi ng mayaman, nagawa ko na lahat, Lord.
Ano pang kulang? Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin at ipamahagi mo ang iyong ari-arian. Di ba? Umalis yung mayaman na yun eh. Umalis na malungkot, imbis na masaya sa na ang buhay niya ngayon. Di ba? Bakit niya hindi nasunod ang Panginoon sa ganun na sinabi ng Panginoon? Kasi nga, iniisip niya, pinagpaguran ko to. Binuhos ko ang buhay ko dito para makamtan to. Tapos ipapamigay ko. Pakiramdam niya kasi maghihirap siya eh. Mawawala yung comfort. Di po ba? Correct. Maraming mawawala sa kanya eh. Pero yun na nga lang, isa na lang eh. Isa na lang yung, para masabi mong nagawa mo na lahat eh. Yung isa na lang na sinabi ng Panginoon, doon ka pa bumagsak. Isang po yung nagawa mo eh. Ang labing isa, doon ka pa bumagsak. Correct. Kung saan sana, mas marami pa yaman sa siguro yung ano mo doon. Pero hindi, ganun talaga yung eh. Pag mahal na mahal mo na yung isang bagay, mahirap mo nang bitawan. Di ba? Correct. Talagang, nasa comfort zone ka na kasi ng ng karangyaan. Yung pakiramdam mo kahit na, mag-pandemic, hindi ka magugutom. Miracle. Kahit na mag-pandemic, ka-shifty ka dahil napakayaman mo eh. Correct. Di ba? Kagaya din ng isang mayaman pa na nasa Bible, sinabi niya, napakarami kong ani. Magpapagawa pa ako ng isang malaking kamali. Pero anong sabi ng Panginoon? Hangal, mamamatay ka ngayon din. O sino magpapakinabang sa niya? Sa pinagpaguran niya? Di ba? Hallelujah. Richard. Hallelujah. Amen. Hindi masama ang yumaman. Ang mahalaga, hindi pera ang nagahari sa puso natin. Correct. Kapag ang Diyos tunay na hari ng buhay natin, natututo tayong gamitin ang pera ng tama at hindi tayo nagiging alipin nito. Correct. Di mo ba? Tama. Hallelujah! Kung gagamitin mo ng tama ang pera, marami kang pwedeng gawin. Yes. Kaya lang naman nagiging ari ang pera dahil sa maling natin eh. Mindset na maling pamamaraan ng paggamit ng pera. Pero sabi dito, kapag Diyos ang tunay na nag-ari sa buhay natin, natututo tayong gamitin ang pera ng tama at hindi nagiging alipin nito. Correct. Gamitin hindi masamang yumaman. Maganda nga, mayaman ka eh. Tapos ginamit mo ng tama. Tama. Hallelujah. Lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Yes. Di ba? Pagpapalain ko to bakit? Tama yung ginagawa niya eh. Correct. Gamitin natin sa gawain ng Panginoon. Maraming matutulungan na yun. Di ba? Kung di ka tinawag na preacher, o di ka ba yung tinawag na preacher na yun, yun ang suportahan mo. Correct. Para mayasik yung salita ng Panginoon. Tama. Sa pamamagitan ng yaman mo, nararating ng isang preacher ang
mga pwedeng puntahan na pwedeng i-share ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi dito, ano pa dito? Yung, sa ano ko pa, sinabi ko pa dito sa ano eh, hindi ka remote control para kontrolin ng pera. Amen. Diba? Hallelujah. Dapat ikaw ang magkokontrol sa pera. Hindi yung pera magkokontrol sa'yo. Correct. Kasi oras ng pera na ang magkokontrol sa'yo. Sa dulo nun, kapighatian. Correct. Kapighatian ang pupuntahan mo. Yes. Hindi lang kapighatian. Kaluluwa mo pa ang mawawala. Amen. Di ba? Sa Matthew 6:33, last verse na po to. Ngunit, higit sa lahat, ay hanapin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran ay dadagdag niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Amen. Hallelujah! Correct. Seek first the kingdom of God. Dahil dito nakapaloob ang lahat. Madali na lang eh. Madali lang yumaman sa Panginoon eh. Sinasabi niya, seek first Amen. the kingdom of God. Hallelujah! Amen. Hindi mo masasabing mayaman ka kung sa tulong mo lang o sa lakas mo lang ang ginagamit mo. Pero wala ang Panginoon sa buhay natin. Correct. Useless. Yung pinagyayabang natin. Ako ang pinakamayaman sa buong mundo. Walang kwenta. Pero kumusta ang kaluluwa mo? Hallelujah. Yes. Walang kwenta ang kaluluwa mo. Alam mo kung saan ka pupunta. Kaya sa buhay natin, pag di tayo talaga nakakonekta sa Panginoon, may ano ka nga, may yaman ka nga, pero di ka man marunong kumonekta sa tunay na nagbigay ng yaman sa iyo, mapapariwara ang buhay mo. Correct. Mawawala ang saysay ang kaluluwa mo. That's true. Kaya kung ikaw na mayaman na, napakaswerte mo kung sa tama mo gagamitin. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. That, Amen. Hindi kayong pera agad dyan, no? Hallelujah. Praise God. Alam niyo, napaka-importanting ma-review, mapaalalahanan ang major battle in the last days. Ang unang introduction ng kaaway kay Jesus is pera. So, doon pa lang makikita nyo na hindi po ito yung maliit na bagay. Kasi kung maliit na bagay, bakit inuna niya ang Panginoon na ibigay ang buong mundo? It's about money. It's about material things. Ikapalit, worship. Ikapalit, prayer. Ikapalit, mawala yung word. So tingnan yung mga ninanakaw niya, yung gusto niya i-transact, yung gusto niyang mawala sa akin. Bigay ko sa yung mundo, mawala worship. Doon sa parable of the sower, ang ninanakaw, nagtanim ng salita ng binhi yung sower, the seed is the word. Nakalagay, immediately, bilis kung gusto mo palang madali mong ma-attract si Satanas, maglagay ka ng maraming words sa'yo, ma-attract mo si Satanas. Bakit? Sinanakawin niya, ang ninanakaw niya yung word. Immediately, the bird came. Kaya mapapansin mo, bakit ganun ka-interesado si Satanas doon sa itinatanim sa'yo? Kasi alam niya na yung seed na yon sa Genesis 3:15, mag-grow. At yun yung tatalo at dudurog ng kanyang ulo.
The seed is the Word, which is the Logos. Jesus Christ Himself. Ang itinanim sa puso natin, si Lord. Kaya gusto niya, matanggal kaagad si Lord para hindi mag-mature si Lord, para hindi natin matalo kasama ni Lord yung kaaway. Ano pa kinukuha? Prayer. Yung communion natin sa Panginoon ay ninanakawan niya tayo ng oras para mawalan ka ng panahon na makipag-commune o makapag-pray. So kita nyo, no? Buti pa si Satanas, mahalaga sa kanya worship, mahalaga sa kanya word, mahalaga sa kanya yung oras na binibigay natin. Pero sa atin naman, hindi tayo aware. Hallelujah. Dito pumapasok, bakit hindi ka naging aware? Dito pumapasok yung pagkabulag. Kaya, iba ang ginagawa ng kaaway to present money sa ating mga mata. He present it as a security. He present it as a para bang pader na masasandalan. He present it as a God na kayang sagutin lahat. Hello? Kaya nga, in these last days, isa sa puntirya ng kaaway ay yung ikaw ay ma-off guard and then you begin to realize na nakuha ka ng kaaway at napunta ka doon sa kumunoy ng mundo na habang nagiging gumagalaw ka sa trabaho, gumagalaw ka sa mga bagay to comfort yourself, gumagalaw ka, habang gumagalaw ka, palubog ka ng palubog. Parang kumunoy yun. Yung kumunoy, pag gano'n mo, hindi ka nakagadiretso yung lulubog eh. Di ba? Unti-unti yun. Parang drifting din yan eh. Parang hindi mo mapapansin na yun na pala yung ikamamatay mo. So we got to pray in these last days, specifically that hindi tayo ma-blind nito. One of the blinders of the enemy today is to lure us and convince us na itong mga material things na ito at pera, yung pagmamahal dito, ay siyang magpo-poison. Toxic ito sa ating spiritual life. It will become spiritual toxic. Kaya pansinin niyo sa Matthew chapter 5, verse 3. No? Sa Matthew chapter 5, verse 3, sa Amplified Version, ang nakalagay, blessed, happy, to be envied. So yun na ibig sabihin ng blessed, no? Masaya ka, kaiinggitan, and spiritually prosperous. So with life, joy, satisfaction in God's favor and salvation, regardless of their outward condition, are the poor in spirit. Mapalad daw yung mayroong poor in spirit. Ano ibig sabihin ng poor in spirit? The humble who rate themselves insignificant. Ano raw ang epekto? For theirs is the kingdom of heaven. So, hindi ibig sabihin ng poor in the spirit, hindi ibig sabihin ng poor in the spirit, poor in money. Tandaan po ninyo kaya ito tinawag na beatitude, the beatitude. Ito supposed to be ang ating attitude. What is the attitude? To be humble, who rate themselves insignificant. Ibig sabihin nito, ito po yung spiritual dependency. Para yung sanggol na wala siyang kakayahan na buhayin ang kanyang sarili, maliban na lang siya ay pakainin at padedehin ng kanyang ina. Yun yung picture ng poor in the spirit. Na hindi mo kaya sa sarili mong lakas. Bagamat meron kang kakayanan, hindi ka nagre-rely sa sarili mong kakayanan. That should be the beatitude, poor in the spirit. Sabi ng Panginoon, mas kikilos ang paghahari ng Diyos sa iyo. That's why God give grace to the and He resist the proud. Nalala niyo yung saan nalugod si Lord doon sa offering? Yung isa pareseyo nag-offering buhos, tapos yung isa, konti lang yung binigay. Pero doon nakuha ni Lord yung attention. Ang nakakuha ng attention, yung babae na yun, naghulog na maliit. Kasi ang tinignan ni Lord, hindi yung natira. Hindi na ibigay, yung natira.
Sabi niya, oh, yun ang pinakamalaki nagbigay. Bakit? Kasi wala na siyang kakainin bukas. Yung isa nagbigay, pero sobra lang yung ibinigay. Ngayon, sino mas malaki ibinigay? See? Di ba? So makikita natin dito na sa last days, ito ang isa sa atake. Tingnan natin kung ito yung nangyayari. 2 Timothy chapter 3. Tingnan niyo kung nangyayari na nga talaga. Kung talagang nasa last days na nga tayo. Chapter 3, verse 1 to hanggang 4. Understand this, that in the last days will come set in perilous times. Perilous times means danger. Of great stress and trouble. Nandiyan na ba tayo sa great stress and trouble? Yes. Hard to deal with hard to bear. Mahirap nang i-deal ang buhay ngayon. Hard to bear. Tapos ano sabi niya? For people will be what? Lovers of self. Selfie. Okay? Utterly what? Self-centered. Ano ba sinabi? Lovers of money and aroused by an inordinate greedy desire for wealth. Tawag ninyo, last days yan, ha? Totoo bang nangyayari yan? Totoo nangyayari yan sa mga politiko lang natin. Nandyan yung ghost project, eh. Ang ninanakaw dati, million lang, trillion na, billion, eh. Billion na ang nakawan ngayon, eh. So, hindi na sila kontento. No? Mas matindi pa ito sa mga buhaya. Mga na ito, lulunukin yan nila ang buong So, di ba? Proud and arrogant and contemptuous boaster. They will be abusive, blasphemous, and scoffing, disobedience to parents, ungrateful, unholy, and profane. Verse 3, they will be without natural human affection, callous and inhuman, relentless, admitting of no truth or appeasement. They will be slanderer, false accuser, troublemakers, intemperate, and loose in moral and conduct, uncontrolled, and fierce, haters of good. Verse 4, they will be treacherous, betrayer, rash, inflated with self-conceit. They will be what? Lovers of sensual pleasure. Ano ibig sabihin nun? Yung mga pleasure sa mundo, yung bang, kung ano yung nakikita mo na nandiyan na lifestyle ng mundo. Eto, hindi naman masama yung travel, yung pupunta ka, nabibisita ka, ganito lang. Pero kung buwan-buwan ka na nagtatravel, na naka-schedule at lahat, gusto mong puntahan ng buong mundo, gagastos ka ng milyon, tapos hindi ka man lang makapagbigay sa misyon. Yung walang ibig sabihin, ang malaking pakinabang ay sarili. Kaya nga puro self Self-conceit, puro self, lovers of self, lovers of pleasure, more than lovers of God. Vain amusement. Walang kwentang pagsasaya. Ano yung walang kwentang pagsasaya? Kasama niya yung Candy Crush. Walang sensing. Mobile Legends, mga amusement na di nila napapansin na walang value o walang connection sa purpose at plano ng Diyos sa'yo. I'm telling you, hindi masama yun. Parang alam niyo, ang pera, parang itak yan eh. Hindi masama ang itak. Pero pagka ginagamit mo ng itak para pumatay ng tao, nagiging masama ang itak. Kaya tama yung sinabi kanina eh. No? Pag mali ang pagkagamit mo, kasi mali yung tao. Hindi niya alam kung paano gamitin. Tingnan ninyo yung unang yung prodigal son. Ang bait sa kanya is yung mana. Yun yung bait di ba? Anong purpose nung nakuha na niya? Indirectly, nag-pronounce ng independence. Nawala sa dependency sa amay. Umalis na eh. Correct? So, ibig sabihin, ginagatungan nitong love of money na magkakaroon ka ng sense of independent. Pag kumikita ka na, you begin to experience the power of money. That
you can do anything about it dahil pinaghirapan mo. Yun yung deception na, pinaghirapan ko to, kaya gagastusin ko to para sa akin. Sarili ko, sa maganda kong plano, sa maganda kong, diba? May sinabi ka ni Brother Alan na, yung nagtatanim, kumanin ng doble. Sinabi niya sa kanyang sarili. Sa usap niya na lang yung sarili niya, hindi na si Lord. Dahil sinabi niya sa kanyang sarili, nasabihin ko sa aking sarili, gigibain ko yung lumang kamalig. Gagawa ako ng mas malaking kamalig. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, magpahingalay ka. Sabi naman ni Lord, angal. Ngayong gabi, ngayong gabi, kukunin yung kaluluwa mo. Paano mo ngayon magagawa lahat ng mga ginagawa mo yan? Di ba? Nakakari yung, alam mo ba, nung dumami pera, nung dumami yung ano niya, ani niya, sarili niya nilang kausap niya, wala na siyang ibang kausap. Di niya kausap ang Diyos, di niya inacknowledge na ang Diyos ang nagbigay, hindi niya inacknowledge na sa Diyos lahat ng galing, may purpose yun. You see that? Kung paano nabulag yun dahil sa pagmamahal ng pera. Yun yung blinding. Kasi, I'm telling you, hindi ito minor sa Bible. Dahil kung ito ay minor, bakit ito ang inuna na ipantukso kay Jesus? Lahat tayo rito ay, pag hindi natin ito in-expose, hindi tayo magbabantay dito. At pag hindi ka nakapagbantay dito, ang nagdi-define ng iyong buhay is yung kung ano yung rangya na nakikita mo sa paligid mo. Kasi ginagawa naman ito ng lahat. Hello? Ito isang hamon. Diba? Halimbawa, nakabili ng materials, ang haba nung, ang laki ng materialis na nabili. Mabot ng 100. 100, 100,000. Pero pagdating sa mission, 100 lang. Alam mo sa amin, parang binigyan mo si Lord ng ano nagpapa-atras ng mga sasakyan. Pinapa-atras ka para hindi ka mabangga, pinoproteksyonan ka. Anak. Kaliwa, kanan, para hindi ka mabangga, para kung mamaya mabangga ka. Salamat, thank you Lord, 5 piso. Hallelujah. Nakikita niyo? Pansinin ninyo kagabi, ang topic natin kagabi is Book of Acts. At ang emphasis ng Book of Acts is to be possessed, to be filled with the Holy Spirit. And one of the reasons being filled with the Holy Spirit is generosity. Yung pagbibigay doon, yung divine giving, na kung saan, walang destitute doon sa panahon ng Book of Acts. Because they begin to see kung paano gamitin nyo. Nagbenta ng mga bahay, mga property, para mai-advance ang gawain ng Diyos. Sana nga lahat tayo dumating doon sa ganong klaseng kamalayan, ganong klaseng awakening na ano ba yung pwede nating gawin na pinasabi kanina ni Brother Alan na ang focus talaga is unahin yung interest ng kingdom. Na ito yung interest ng kingdom. So nagsimula ito sa pagiging poor in the spirit, becoming dependent on God. So, yung pagiging dependent on God, hindi yan madaling trabahuhin ni Lord sa puso ng tao. Kasi ever since, He want to be independent. Hello? The more na ikaw ay yumayaman materially, the more na nagagatungan yung tinatayuan mong independent. Hello? Bakit minsan, nalalagay tayo sa isang sitwasyon na shake tayo to the point na parang nawawalan tayo. Tandaan niyo sinabi ng Psalm 29, Jeremiah 29, my purpose is not to harm you, but to prosper you and give you a future. Correct? Hindi ka para saktan. But there are processes in our life that God is so full of mercy and full of wisdom that during that process, He helped you to become dependent on Him.
Gusto kanyang ibalik doon sa level of dependency. Kasi yun yung tunay na mapalad. Amen. Yung sinabi, mapalad ang may poor in the Spirit, those who learn how to depend on God, mas lalong gagalaw ang pag-aari ng Diyos. Bakit hindi makagalaw ang pag-aari ng Diyos? Bakit minsan nalilimitahan siya? It is because hindi mo napansin na ipagpalit mo yung security mo kay Lord sa security mo sa material things. Kaya hindi makagalaw si Lord. Kaya yung pag-ahari ng Diyos sa iyo ay nabablock. So, ibig sabihin, wala ka sa alignment. You are not in proper alignment because yung mga bagay na gumatong sa pagiging dependent mo sa iyong sarili. Di ba? Ano sinabi ng Proverbs 3, 5, and 6? In all your ways, bakit mo kailangan i-acknowledge? Kasi kailangan mong maging dependent sa Kanya. Amen. Hindi porket marami ka ng pera, marami ka ng millions, ay gagawa ka ng mga desisyon kagad na hindi mo siya ina-acknowledge. So, sabihin nun, ang patakbo sa iyo, yung remote control, nung remote control ka talaga ng pera, pinipindot ka ng pera, o ginagano ka, gumagalaw ka, na dahil sa pera, ginagano ka. No? Instead na ikaw yung may hawak ng remote na yon, ikaw yung kinokontrol. Nakakalungkot. Even in the book of Revelation chapter 2 verse 9, makikita natin dito, gusto kong bigyan natin ito ng diin as we pray tonight, na ang ating pong mga kapatid ay ipag-pray po natin na huwag lumalim ang pagkabulag. Isa sa powerful na ng intercession ngayon is makalaya at ma-deliver ang mga tao sa kumunoy na ito. Okay? Amen? So, lagi tayong nagpapasearch sa ating pong buhay na, Lord, ano na ba yung lalim ng aking pagsandal sa iyo versus yung lalim ng aking pagsandal sa material things? Bakit kaya si Lord nung nag-mission siya, sinabi niya, huwag kayong magdala ng ekstrang tunic, huwag kayong magdala ng pera. Posible yun, mag-mission kailangan ng pera eh. Bakit sinasabi doon, huwag kayong magdala ng purse, huwag kayong magdala ng pitaka. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig niya sabihin, hindi kayo magdadala ng pera. Ang ibig sabihin nun, don't depend on the power of money, but on the power of the Holy Spirit. Alam niyo, napakabigat. Di ba dumating ang Holy Spirit? Inaayos pa lang yung gobyerno ng langit sa lupa. Kararating lang niya eh. Diba? Acts chapter 2. Babasahin ninyo yun, makikita ninyo na isa sa major na ginalaw nila is they try to defile the government of the Holy Spirit versus doon sa magagawa ng pera. Yun yung nangyari kay Ananias and Sapphira. Saan namatay si Sapphira? Sapphira. Sapphira eh. So makikita natin na gusto nilang i-defile, haluan yung gobyerno ng galaw ng Espiritu versus doon sa pwedeng patakbuhin ng pera. Patay agad yung dalawa eh. Cancerous eh. Poisonous yun eh. So, nawawala yung sense of dependency doon sa Holy Spirit. So therefore, yung paghahari ng Holy Spirit at Kingdom of God ay ganong kalakas sa Book of Acts. Kasi hindi pera ang pinairal nila. Yung emphasis is the Holy Spirit. Amen. Kayang i-produce ni Lord yung pera kahit nga sa isda, kayang kumuha eh. Pinatunayan niya eh. Yeah. Pero hindi yun yung big deal eh. Ang big deal is the Holy Spirit eh. Pansinin ninyo, nung umalis siya, anong iniwan niya sa tao? Anong iniwan niya? Nung umalis siya, nag-iwan ba siya ng pera? Wala. Ano sinabi niya? My peace I live with you. Bakit peace? Kasi narating yung time, magugulo ang mundo, hindi mo kailangan magulo na kasama nila kasi iniwanan ka ng peace. Ngayon, kung
kung di ka nakakaramdam ng peace, baka hindi mo natanggap yung iniwan. Pero pansinin nyo, yung peace na yun, hindi po pwedeng nakahiwalay sa Holy Spirit. Kasi ang Kingdom of God, tatlo ang barometer kung nandun ko sa pag-aari. Righteousness, peace, and joy. In the Holy Ghost. Nasaan yung tatlong yun? Nasa Holy Spirit. And the Holy Spirit is the governor of the kingdom. Kaya major things itong battle na ito when it comes to this. Major yan. Sabi nila, Pastor, bakit ang cellphone mo? Parang hindi naman hindi pang bishop. Ano purpose nito? Hindi naman pang ito Communication ng purpose nito, hindi naman ito pang forma. Ba't ako gagasos ng 100,000 na iPhone na Di ba? Kalokohan. So, bumubra na yung nahawa ka na talaga sa mundo. Yun ang ebidensya na nahawa ka na sa mundo. Nakakalimutan mo ang purpose. Yung iba nga pastor yung cellphone nila may goma pa kasi natatanggal na yung pinaka Pero gumagana pa. Nate-text pa sila. Ay, di ba na nakagano na yung LCD? Kasi nababasag, nalalaglag yung nakakahiwalay na. Hallelujah. Di ba? Hindi kasi nalabigay yung membro. Sabi na, hindi mo ako mapapabili ng ganong katindi. Ang purpose ko lang communication ba't kailangan ko niya? So you got to be purpose-driven. Ano pinagkaiba? Bibili ka ng Rolex. Magkano? 1.5 million, iba? 10 million, 5 million. Orasan lang yun. Ano pinagkaiba dun sa Casio? Parehas lang naman ang oras yun. Bakit? Nabago ba oras? Ano bibili na gano'n? Kalokohan yan. Maliwanag na ikaw you're lovers of pleasure. Huh? Kagabi na yun. Nagmumotor ako. Kasunod ko, isang Lamborghini, sports car, pumasok doon sa... Ano ko makakapag Lamborghini dito sa napaka-traffic? Kabaliwan yun. Puro hubs. Kabaliwan yun. Hindi yung practical. Mas makakaandar ka pa sa bisikleta kaysa doon. Sa traffic So makikita niyo yung pinoportray ng tao, yung bang tumatama ito sa, yung waves nila, yung frequency nila, tinatamaan ka nito araw-araw. Saan mas masarap magkape? Yung 3-in-1 na rito na Adlife lang o doon sa Starbucks? May Starbucks. Kasi yun yung waves, yun yung pleasure, yun yung standard of this world. Pero sa utility namin, hindi para sa lasa. Diba? Diba? So makikita mo na ano yung pinapakita rito ng kaaway na hindi mo napapansin, indirectly, ang mga Kristiyano tinatamaan, nadidefile, na hindi nila napapansin. That's why we need to pray. Amen. Yung strength ng prayer, lilinisin ka nito. Amen. Yung strength ng emphasis ng Holy Spirit nito, titindi yung conviction. Ano sinabi rito sa Revelation 2:9? Ano sinabi niya rito? I know your affliction, your distress, and pressing trouble, and your poverty. But you are rich. Hallelujah. Ibig mo yun, sabi niya, nakikita ka niya, marami kang mga pinagdadaanan, marami kang affliction, marami kang pressure, may distress ka, nakita niya rin yung physical poverty mo, pero kinoment siya ni Lord, but you are rich. Amen. Hallelujah. Ano nakikita ni Lord sa'yo? Bakit ganon? Hallelujah. Nakita niya how you are abused and reviled and slandered by those who say they are Christian and are not, but are in the synagogue of Satan. Ang tawag doon sa church na yan, synagogue of Satan, hindi nila napapansin. So, nasa si Satanas? Wala sa labas ng church.
Sabihin na ba? Bakit? Kailangan pinag-iingat tayo. So paano mo ngayon makikita kung hindi ka matalim? Paano ka tatalim kung wala kang lalim ng engagement sa Holy Spirit? Paano ka lalalim sa engagement sa Holy Spirit kung wala kang consistency sa prayer at sa intimacy, sa Word? Kaya kita nyo pagka ganito, gabi-gabi tayo na, napapaalalahanan ka, lagi kang naka-align. Amen. Lagi kang nire-realign ng Panginoon, lagi kang nasa tamang hulog. Amen. Constant yung pagpapaalala eh. Kaya nga maganda yung may fellowship na, bakit constant yung consistency, God will reward. Amen. Ano sinabi niya? Last verse. Ano sabi niya rito sa Revelation 3:17. Revelation 3:17, meron sinasabi rito hanggang 18. Sabi niya, for you say, ito naman isang church ng Laodicea. Ibang church naman to. Ibang klaseng church to. Sabi niya, you say, sabi ni Lord, you say, I am rich. Kabalik ka lang to sa chapter 2. Sabi niya, I have prospered and grown wealthy, and I am need of nothing. Pag sinabing I am need of nothing, kaya niyang mamuhay ng mag-isa or independent sa sobrang yaman niya. Kanina sabi ni Brother Alan, kaya niya mabuhay ng buong pandemic. Wala siyang kinakatakutan ng gano'n kasi marami siyang reserve. Pero sabi niya, I am in need of nothing. Pero sabi ni Lord, you do not realize and understand that you are wretched, pitiable, you are poor, you are blind, you are naked. Ano sinigil? Sa tingin niya sa sarili niya, I am rich. Ang tingin naman ni Lord sa kanya, you are poor. Hallelujah. Nakakalungkot ano. So, kung paano ka pala tignan ng Panginoon yun, yun ang final say niya. Hindi kung paano mo tignan ang sarili mo. So, ang tingin ni Lord sa kanya, poor. Pero tingin niya sa sarili niya, rich. Hallelujah. So, sabi niya, therefore, ito yung sinasabi niya. Naalala niyo na year 2026, ba sabi ko sa inyo, God will reward us of more seeing and more hearing in the Spirit. Na makikinig tayo sa Panginoon, na patuloy nating nanamnamin ang sinasabi ng Diyos at ipinapakita ng Diyos para sa ating spiritual progress. Sabi niya, therefore I counsel you to purchase from me gold, refined and tested by fire. So, paano ka daw magiging mayaman? Kapag ka ikaw ay pumasa sa refinement ng buhay. Na-refine ka dahil sa mga pagsubok, testing, naging ginto ang iyong pananampalataya. That you may be truly wealthy. Para ikaw dahil maging wealthy. And white clothes to clothe you and to keep the shame of your nudity. Bakit nudity ang tawag? Kahubaran. Ibig sabihin nun, wala kang robe of righteousness. Wala kang righteousness. Ang isang tao na nawalan ng damit, nawala sa righteousness. Kaya pansinin nyo, ang isa sa ibinalik sa prodigal son ay yung robe. Kasi siya ay nahubaran. Naalala nyo nagkasala si Eva at Adan? Anong epekto sa kanila? Sabi nila, kami nagtatago kasi kami ay hubad. So, kapag nabubuhay ka sa kasalanan, nabubuhay ka sa kahubaran. Now, ano yung good news naman doon na tinubos tayo ng Panginoon sa ating kahubaran? Namatay siyang nakahubad. At yung kanyang righteousness ang ipinang-cover naman sa iyo. That's why the Bible said, He who knew no sin became sin. That we that are sinner will become the righteousness of God in Christ Jesus. Are you here? Masaya ba kayo dun sa verse na yun? Yes. Namatay siyang hubot-hubad para lang tayo madamitan ng kanyang katwiran. Kasi kung di mo yung titignan na kayamanan, hindi titiisin ni Lord na mamatay ng nakahubad. Hallelujah. So you see,
kanina nabanggit yung Philippians 4:19. The reason why the Holy Spirit is deepening us sa engagement sa presensya ng Panginoon. Pansinin ninyo kung ano yung pundasyon na ang solusyon doon sa supply. Ano sinabi niya rito? My God will liberally supply, fill to the full your every need. According to what? Bank accounts? Hindi. His riches and glory in Christ. So, ibig sabihin, yung increase ng glory, if we seek the glory of God, we focus on the glory of God to increase upon our life, maaapektuhan nito ang supply. God will supply. I said, God will supply. Naalala ba ninyo yung nagstay yung Ark of Covenant sa house ni Obed-Edom? Yes. Yung natapilok yung di ba? Natakot sila, namatay yung dalawa, namatay yung umawa. And then, pansamantala, iniligay yon sa bahay ni Obed-Edom. Ano ang naging epekto? Na-attract niya lahat ng klase ng blessing, ng punta ron. God bless the house of Obed-Edom and all his household. Amen. Nag-stay lang naman doon yung ark. Symbolizes the presence of God, the glory of God. So, pansinin ninyo, kaya yung supply, hindi nakabase doon sa kinikita mong pera. When you increase the glory, you don't have to be tortured with the lack of supply. Ang solusyon sa supply, continuous supply, is the increase and the habitation of the glory of God over your life. Yung increase ng presence ng Panginoon. Si Lord fullness, right? Siya yung fullness, correct? Dahil fullness si Lord. Pansinin niyo, para sa kanya hindi problema pere. Pinakita kung saan kumuha. Isda. Hindi siya nag-rely doon sa supot ni Judas. Maraming mga saints nagdidepende sa supot ni Judas. Pero nung dumating yung pangangailangan na yun, pwede naman kumuha si Lord, ba't pahihirapan pa niya? Magmamayabang siya, kaya niya kumuha na. Hindi siya nagmamayabang. Ipinapakita niya kung ano yung lifestyle ng tao na matagal nang nakadepende sa supot ng tao, sa supot ni Judas, versus doon sa seakeepers, the kingdom of God, supernatural provision. Ito, ipinapakita yung option kung saan yung iba pang supply. Amen. Yung isa na kagawian ng tao, yung isa kagagawan ng Diyos. Hello? Saan mo gustong lumago? Saan mo gustong ma-establish? Hello? Ano dati? Nataawa dati. Panahon ng 80s pa lang, kukunti pa lang ang cellphone niya. Konti pa lang eh. Mga di ba? Hindi, ano pa lang yun eh. Mga mid-80s, saka pa lang naglabasan yung mga Nokia, 3210. Magkaroon ka ng gano'n, ano ka na eh, di ba? Parang, para kang nilelevel na mayroong status quo eh. Para kang mayaman eh. Dati nga, nagsimula sa BPs lang yun, mga beeper. Pagka meron kang beeper, sikat ka na eh. Pero tatawag ka pa rin sa phone nun. Para kasi may businessman, may nag-beep sa'yo. Ngayon, diretsyo na eh. So, ano nangyari? Noon dati, pagka meron kang ganoon, nasa class B ka, nasa class A. Ngayon yung cellphone, ultimo magbabalot, may cellphone na eh. Sabihin, hindi mo na pwedeng ipagmalaki ngayon niya. So ngayon yung tao, magpo-progress siya na mas unique na naman. Di ba? Ano yung mga unique? Magpapabrace. Yung mga nagpapabrace kasi, mga may bakal sa ngipin, mayaman to. Sosyal. Kaya kahit wala nga ayusin sa ngipin niya, naglaki siya. Kita ninyo yung tukso, di ba? Kita ninyo yung lifestyle, how
Kung paano mahawak, ma-defile. Siguro cellphone lang, ano? Kung sa cellphone lang sa isang church na, ano? Ipunin mo lang yung cellphone niya, i-compute mo yun, naabot yung nakalahating milyon sa dami ng may magagandang iPhone na cellphone. Hindi, 5 tao lang, kalahating milyon na eh, di ba? Tapos sa mission, 50 pesos. Kakalungkot itong last day. So when we are exposing this, we're exposing this so that we will not be caught up on the unnecessary pleasure. Huwag nating baliwalain na itong warning na ito ay mabaliwala. Kasi pag binaliwala mo ito, hindi mo napapansin, you're already blinded in that area na nagkakaroon na ng callousness ang puso. You become callous. Dahil pinipilit mong buhayin ang standard ng mundo sa iyo more than sa standard ng Panginoon sa iyo. Nung bata pa si Peter, sabi ni Lord kay Peter, Peter, nung bata ka pa, nagpupunta ka sa gusto mong puntahan. Punta ka ng Palawan, punta ka ng kung saan-saan. Bata ka pa eh, saan ka nagpupunta eh. Di ba? Pero nung nag-mature ka na, na-realize mo, wala nang kwenta yung gusto ko. Sabi niya, but when you become mature, when you become old, somebody will put dress on you. Hindi na ikaw yung naglalagay ng sarili mong image. Meron nang naglalagay ng image para sa'yo. And that is the image of God. Sinusuotan ka ng image nila. At dadaling ka sa isang lugar na hindi mo gusto. Na? Sino rito gusto prayer mo sa simula? Sino rito gusto worship? Sino rito gusto fasting? O, dadaling ka ni Lord sa hindi mo gusto. Hello? Kasi pagka dinadala ka ng Lord sa hindi mo gusto, ibig sabihin, nagmamature ka na. So yung mga wala rito, I'm not saying na hindi kayo mature o hinihingi ng pagkakataon na, pero hindi lang supposed to be dapat Sunday lang ka nandito. Kasi yung corporate gathering ng ganito ay walang sayang. It's either you are being warned, you are being realigned, you are refreshed, you are being rebuked, you are being corrected, you are being washed by the Word, and you are growing in Him. That's the purpose. So yung shiner sa atin dito na kapag hindi mo, pag inalaw mo ang pera na maghari, nawawala ang tunay na hari. Tama yun, nawawala yung tunay na hari. So we pray tonight that let us allow the Holy Spirit to go deeper. Mas lalo po tayong lumalim sa Holy Spirit. Dependency. Yung last verse is Romans chapter 8 verse 14. Ito yung dapat na mangyari. Hindi tayo dapat lumalim sa mundo. Lumalim tayo sa leading. Sa leading ng Holy Spirit. Those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. Hindi sinabing they are children, they are sons. Kapag natututunan na natin kung paano ma-lead ng Holy Spirit, that's the time na ikaw ay nagmamature na, nag-grow ka na. Dahil hindi na ikaw ang namumuna. You are now humbly submitting to the leading of the Holy Spirit. And because of that, the kingdom of God will prosper upon our life. We will be fruitful in everything, pleasing God in everything and in every way. So we pray tonight na tayo ay ma-refine sa focus na ito. Na kung tayo pagpapalain ng Panginoon, lahat ng iyon ay sa interest ng kingdom at para sa kaluluwa. Amen? Kapag ka naging ganun na ang puso natin,
tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon na sobra-sobra pa, nang higit pa sa inaasahan natin. Pero tandaan natin, ang tunay nating yaman, wala rito. Amen. Sabi ng Panginoon, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Hindi rito. Amen? Praise God. Hallelujah. So let us gather ourselves into three na tayo po ay mag-pray, magpalakasan po tayo. Ngayon, have compassion sa mga kapatid natin na ipag-pray po natin yung ating pong mga kapatiran, the church itself, na magising at manatili ang talim sa Espiritu na hindi tayo mabulag in these last days at tayo po ay madrag down ng mga unnecessary earthly ambition, instead the ambition of heaven for us. Amen? Let us pray. Brakatariyalabakasharabama. O bamarabalik-kadaryalush. Ibalakatalabimamaka. Yes, O God, in the name of Jesus. Shikaramadolo kotoribibilia. Shikatarabarabo kataryalebe yarebe katarabakataryalabakataryalabaka. Shikar makatara. Shikatarayalabaka. Shikara. Makatarya. Siyalabakukuro. Yes, God, in the name of Jesus, create the desire to go deep in the Spirit. Yes, Lord. Yes, Lord. Focus on the real treasure, the real wealth. In the name of Jesus. Oh God, you are our wealth, you are our treasure. Yes, oh Lord, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Blessed are the poor in the Spirit, they shall be blessed, for there is the kingdom of heaven. Yes, oh Lord. Yes, oh God, in the name of Jesus. Hallelujah, when the time of Mary, hallelujah, Mary and Martha, Mary was so focused, and Martha is so busy in this service. And the Lord said, hallelujah, Martha has found a true treasure in heaven. Even Lord, right now, Lord, hallelujah, create us, Lord, hallelujah, a characteristic and an attitude, Lord, like Mary, Panginoon. That, Lord, we found, Panginoon, a true treasures in heaven, Lord. Hallelujah. And that is to gaze in your beauty. Hallelujah. To dwell in your presence. To dwell, hallelujah, in our relationship, in our intimacy, Lord. Hallelujah. In our intimacy room with you, Panginoon. That, Lord, we will have our own date, Panginoon, with you. We will have, Lord, hallelujah, our own time, our quality time, Panginoon. Hallelujah. In our own devotions, Panginoon. For Lord, hallelujah. Hallelujah. Kung ito ay para, Lord, sa pera, Lord God, hallelujah. Mas matimbang sa amin, Panginoon, ang devotion, Lord. Mas matimbang sa amin, Lord. Hallelujah. Ang makita ka, Panginoon, sa araw-araw naming lakad, Panginoon. Mas matimbang, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang marinig, Lord, yung boses mo. Ang makita, Lord, hallelujah. Kung ano yung mga mysteries, Lord, na pinapakita mo sa amin, Lord God, Lord, right now, Lord. Hallelujah, create in us, Lord God, a characteristic, Panginoon, like Mary, Lord. Hallelujah, who dwells, who desperately long for you, who desperately have continuation of appetite, Lord God, for you, Panginoon. Hallelujah, Jesus, lalo ng Panginoon sa panahon ngayon, Lord God, na nag-i-increase, Lord, yung desire sa ibang bagay, nag-i-increase, Lord, yung mga desire, Lord, sa contemporary pleasure, Panginoon, sa pleasure, Lord, sa cellphone, sa pleasure, Lord, sa clothing, sa pleasure, Lord, sa food. But Lord, ang totoo, Panginoon, sa word, Panginoon, hallelujah, na ito
itong mga bagay na ito is dadaloy lang when we continually to seek your presence, when we continually to seek, Lord, your face, your kingdom, Panginoon, Lord, itong lahat, hallelujah, ay dadaloy lang, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, at hindi ito, hallelujah, makakamtan, Lord, ng aming paghihirap lamang, Panginoon, but Lord, kami kukonekta lamang, Lord, hallelujah, sa kingdom mo, Panginoon. Lord, this is the important, Lord, of our relationship to you. Amen, O God. Hallelujah, to reign not in our own efforts, not in our own abilities, but Lord, to reign in our rest, Lord, resting and having our trust in you, Panginoon, having a poor in spirit, Panginoon, na yung poor in spirit, having a strong dependency, hallelujah, in you only, Panginoon, and not on our own abilities, not on our own achievements, not on our own titles, Panginoon, but Lord, having a poor in spirit dependency, Lord, hallelujah, to the one and only source of our lives, Panginoon. You are the provider, Panginoon, the great provider, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Glorify you. Give you glory, praise, and honor, O God. Hallelujah, Jesus. Yes, 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 God. Yes, Father, in the name of Jesus. Amen, O Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we thank you. Ikaw, Panginoon, ang nagsasabi sa amin that we need to look to the blueprint of our life. The blueprint of our life is to look to Jesus, the author and the finisher of our faith. That this divine focus of Father God ay hindi pwedeng masira o mawala, Panginoon, sa amin. To become like Him, Lord, is the victory. Oh God, is the foundation of every good things, Panginoon. Kaya nakakaaway, Panginoon, ay tinutokso kami ng tanggalin ang aming focus nito. Marami sa pagkakaroon ng Father God, sandalan na ang aming lakas, ang mga resources sa mundo nito. More than you. So we pray, oh Father God, that allow the Holy Spirit to pasyar. Allow the Holy Spirit na maliwanag ang aming mga mata. At hindi kami mabulag sa aming mga isipan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang dapat Panginoon na mabuo sa aming buhay. Once Christ is fully formed in us, then victory is sure. Once Christ is fully formed in us, then everything we say shall come to pass. When Christ is formed in us, the full authority of dominion will be exercised. When Christ is formed in us, all needs of Father God will be met, Lord. Because we are exercising the fullness of the dominion. Ang lahat ay pinagkatiwala the birds of the sea, the fish of the sea, the birds of the air, ang lahat na ito, the cattle and all resources of the earth will be on our feet. Pinagaharian namin ang lahat, hindi kami Panginoon ang pinagaharian. So I pray, O Father God, I pray for the divine focus. I pray, Father God, for our brethren sa mga pamilya. Panginoon, sa mga nagtatrabaho. Lord, malaki ang tukso na meron abot silang mga pangarap. Pero Lord, meron kanilang tapos na pangarap. Panginoon, sa malalo na masigit pa. Ang kanilang isipan ay mas mataas sa iyo. Ang aming kaparanan ay mas mataas sa iyo. Lord, we choose to know your ways, which are higher than our ways. We choose to know, oh God, your thoughts, which are higher than our thoughts.
Sapagkat ang mga pag-iisip mo patungkol sa amin ay hindi mo kami para magpusa o nakain ng solo, pagpunin na life, life abundantly. This is what he said, I came that they might have life, and have it more abundantly. At malakuin mo, kalakaran ng tao, ang mga bagay na kanilang mga mabuti, ang dami ng Diyos. At sa amin, strive for your situation. Para kami, Panginoon, ay magaling sa bagay na yun. Lord, right now, we find every spirit of deception. In the name of Jesus, sa Lord, sa church, sa body of Christ, we bind the spirit of materialism. We bind the spirit of love of money in the name of Jesus. The spirit of greediness in the name of Jesus, O God. Lord, one of us angels, each one of them, and you will never be afraid All or of never us, be O my God, touched. Lord, You rooted can only in say love in something you. when you're defiled. Because in loving you, O God, Take away defilement and everything. Wash it off, wash it off. What we no longer toss by the offering of this world. Hindi na kami, Panginoon, namagal sa pain ng immerse sanlibutan. yourself in my But we word. continue to transform our mind. Renew our mind. O Lord, not to comply with the standard of this world, but we will lead the standards of God. Hallelujah. We give our body to prayer, not to this world. We offer our body as a living sacrifice. Living sacrifice. Nothing given, it is Sa already kabilaan ng aming mga nararanasan habang ng buhay, do it every hour of the day. the wealth of depending on you, the wealth of believing on you, the wealth of trusting you. And I will reveal, hallelujah, even Hallelujah. Salamat sa kayamanan. Ang pagtitiwala sa iyo ay kayamanan. my son, Ang my katapalan trust, ng palalaya sa iyo ay kayamanan. Ang dependency sa iyo, Panginoon, ay kayamanan. It is not by might, it is not by power, but by my spirit, says the Lord. And we can grow in the dimension and the flow and the move of the Holy Spirit upon our lives. And we all be like that. Na na-recognize na niya, Panginoon, kung ano meron siya. Lord, thank you for taking He away says, and "Silver and shadow gold we down have the not, fear and but such as we have we give unto you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Meron ang bigat, meron ang authority sa aming mga langit. Sapagkat kami paminanay ng mansyon na sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. I know Nagmansyon sa aking kapangyarihan ng iyong kaharian. Governor of the kingdom we have I know, managed. Lord, now how it is when you speak and then I disregard. There are times in my life I recognize your voice. And then sometimes, Lord, I can miss na God, Lord God, para sumunod. Nasasaktan So ka right namin. now, Maraming in the beses sa name of aming Jesus, ay napako namin ang lakas sa bawat isa na napapalalo sa all of us, iyo. Almighty God, will have intimacy with you. That all of us, Almighty God, will be sharp with you. Alam ko, Panginoon, na hindi kaya ng tao. Hindi kaya namin, Lord. Always somebody pray. Somebody stood. Somebody prayed. So that's why I'm here back to you, Lord. Because somebody prayed. Lord, and right now, Lord, I am standing. We are standing, Lord. We are praying, Lord, Let for this be a part of the awakening in our Lord. That your leaders, Almighty God, will be delivered. I pray, Lord, that you will come out of the Spirit. Delivered, Almighty God, sa kamalayan ng mundo ito at delivered sa kamalayan ng kaharian. Isipin mo sila sa gabi, Panginoon, at magsalita at ma-cause them to hear you, Lord. Cause them to hear The truth will set Lord, you nothing free. that you can do. The truth will awaken them in the name of Jesus. Panginoon, ngayon ay walang Hallelujah. Ah, katalia. Sendelia, katalia, rosaria. Shekeya, hayala, hayala. Para kami ay madalangin po dito, Lord. And we appreciate you, Holy Spirit, because you never gave up on us. You continue, Lord. You won't continue to push the darkness. You continue, Lord.
in our spirit, O God. In the mighty name of Jesus, Lord. Lord, right now, Lord, open up the heavens, O God. Oh, Lord, Lord, when we open heaven, Lord, the angels will be ascending and descending, O God. In the mighty name of Jesus, Lord. So, Lord, prepare the people who will stand, Lord. Maybe, Lord, there will be a spiritual awakening, Lord. Lord, power, revelation, Lord, in the mighty name of Jesus. In the love of money, Lord, you awaken our souls in the Lord. Lord, you are saying, Lord, I'm awakening my body. I'm awakening my body. Yes, Lord, I'm awakening this spirit. That prophesy, that Bible, prophesy. Let the Lord be turning us around, Lord. Lord, right now, we declare divine connections of that. Lord, lahat ng mga kapatid namin, Panginoon, in the mighty name of Jesus, we connect ourselves to them. Lord, in the mighty name of Jesus, Lord, prepare. Let the Lord, Salamat po, Panginoon. Hallelujah. We just want to let our reaches to you, Lord. You are the Lord, so we want ng mundo, Lord. Fill us, Lord God, with the revelation of your word. Fill us, Lord God, with the revelation of your word. Fill us, Lord God, occupy us, Lord God. Lahat ng mga bagay na patungkol sa kalagayan. Lahat ng mga bagay na patungkol sa inyong Lord God. And that's why we say thank you, God. You hear our prayers. Like the prayer of the righteous man. Hear our prayer. And Lord, we thank you, Lord, because Lord, you're not seeing us, but you're seeing the righteousness of Christ in us. Oh, we thank you, Father, Lord. In the mighty name of Let Jesus, the washing of the water of the word cleanse us, Lord. And these doctors will be fully amazed. Yes, oh God. Amazed sila sa Yes. mga Ng mundo, Panginoon. magtataka sila bakit sobrang power of bilis your word, Lord. ng recovery na hindi Away sa Panginoon, pa Panginoon nakakalakad ng mga gamot na inilagay nila. But there is already na overpower na override, na overtaken Panginoon, ng kanilang mga skills, na overtaken ang kanilang mga kakayahan, na overtaken ang mga gamot na inilagay. That they will acknowledge the Lord is God, the Lord is God. Hallelujah. They will realize this is the hand of God. Maging malinaw sa aming mga tenga, Panginoon. We thank you. That He may lead us, He may lead us, Lord God, in the way everlasting. That He may lead us, Lord God, in the life, Lord God, that you want us to live, Lord. Salamat, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon. Napatuloy mo kami na itinatama, patuloy mo kami na nire-realign, Panginoon. Sa frequency mo, Panginoon, salamat sa kayamanan ng Salamat, Panginoon, Thank you, Lord, for the wealth of wisdom and the wealth of Thank faith. you for the life, Na Lord, patuloy mo that exposed, Lord God, ininigpit our at wrong pinalalakas sa ways. amin. So that we will Salamat, praise Panginoon, Lord, as a man of who are dependent on your power, dependent on your ability, not on our ability. Hallelujah. Kami, Panginoon, ay lumagong bilang na kami because we are led by your Spirit, no longer by our desire, no longer by our talents and ability, no longer by our self-effort, but we are led by the Holy Spirit. Through your word, Lord God. So Holy Spirit, we continue to give ourselves to you. We continue to give ourselves to prayer, Thank you, Lord God. give ourselves to consistency, Lord God, sa righteousness, to holiness, progressive, to the Panginoon, Word, Lord God, the fellowship, condition ni God, sa purpose mo, sa plano. Thank you, Lord God, Lord. Hallelujah. Salamat Lord God, you sa are faithful pagmamahal. in your promises. Salamat, Panginoon, sa your word. pagmamahal. Salamat sa iyong pinig, bagay sa pagmamahal. Thank you, Lord. We give you all honor. We thank you, Lord God, for the supplies, Lord God, ng kaharian mo, Panginoon. Not just material supplies, Lord, but also, Lord God, the healing, the children's bread, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. May you, Lord God, teach us, Lord God, that childlike faith, and that Lord God, that has, Lord God, a full dependence
song. We glorify your name in this place. We lift your name, Lord God, over our lives, Lord God. In the mighty name of Jesus, we pray. Lahat. Picture! Pahinga mo na. Wala pa naman eh. Okay. Okay. Consolidation. 5 minutes. Hallelujah. Sige. Kunin na ninyo. Uy. Aking Bible. Okay. Sige. Bilis. Solidify. Consolidate. Hallelujah. Ang una sa lahat, yung magaan na puso, naramdaman niyo ba yung atmosphere na Amen. yung parang dinala tayo ni Lord into another level of paglilinis ng puso. Correct. Correct. Yun yung una ko naramdaman. Then, dinala ako ni Lord sa yung naglalakad, yung dalawang backslider, yung pumasok siya. Sa road to Emmaus. Oo, road to Emmaus. Tapos, sinasabi doon, yun yung mga nag-backslide na disciples, di ba? Nung nagsalita siya about eating His flesh and drinking His blood. Sabi siguro ng mga disciple na yun, naku, napasok tayo sa kulto. Anong kulto ng cannibalism ito? Kasi yung carnality yung pag-a-analyze nila. But then the Lord is saying right now, sabi niya, kung kayo yun, sana ako ay ma-recognize. Amen. Kasi Yeah. hindi nila na-recognize, ang haba-haba, nag-init lang yung puso nila, pero hindi nila nakilala si Lord hanggang umalis na lang si Lord. Correct. Because God is saying, this is the time that when I come, the Holy Spirit comes, you will recognize. Amen. Hindi lang iinit yung puso mo, Correct. malalaman mong ako yun na Amen. nagsasalita. Yes. So it's bringing us into a level of accuracy na hindi mahirap mag-pray. When you open your mouth, you won't doubt that He is the one flowing through you. Amen. Ganun yung ginagrant ni Lord sa atin as we immerse in prayer. Yun yung yun yung price na binabayaran natin, yung makilala mo siya. Di ba palagi natin sinasabi yan nung bata pa akong Kristiyano, I want to know you. Yes. And sa prayer mo lang yun makukuha. Correct. Bali, hindi mo siya makukuha sa kahit nasunugin mo yung sarili mo. Dun lang sa simpleng way, you pray, you wait, and you hear, and you Yes. see, and He manifests Amen. over and over and over again. Amen. And Amen. every time mamimit mo siya in that road and you will recognize Him, it's a different level. Correct. So kaya ka-excited kasi Correct. hindi mo aasahan na yung pagdating niya sunod ay usual na pagdating niya Yes. galing nung nakaraan. Yes. So kaya excited tayo. Tapos nag-pray kami yung flow ng prayer. Yung iba na lang. Nasaan doon sila, Mark? Mark. Oh. So yan yung akin. Ayun. Ah. Sino pang iba? Sino ba? Sino ba? Sige, man. No, sige, doon ka na. May nakita lang ako pero walang sinabi. Ah. Nakita ko lang maraming prutas. Harvest. Oo. Nakita ko sila Kyrie, sila Anika na nagaganon. Mga maraming prutas dyan. Harvest yung blessing. Hallelujah. Amen. Nakita ko may mga Muslim, Chico, basta marami. Hindi ko lang ano lahat. In connection yan doon sa Dream Miguel, ang dami nating prutas. Oo. That's blessing. Parating na blessing yun. Hallelujah. Amen. Praise God. Next. Ayun. I just want to testify, no? Kasi
galing akong kanina sa ortho, so follow-up check-up. So, doon sa yung initial nun, dito sa sa buto, nakaparang triangle daw yun siya. Ganyan. So, ang sinasabi na hayaan mo na lang gumaling, pero kumbaga, hindi na yan talaga parang babalik sa dati, itsura, ganyan, pero yung function, parang okay naman. Parang ginanon na. Pero, in-exercise ko yung authority na every time titingin ako sa salamin, inutusan ko, in Jesus' name, babalik ka sa original mo, sa dati mong pwesto, magpa-flatten, babalik ka. And meron pa silang sinabi na parang within 3 to 6 months bago ka makabalik sa function. Pero kanina, nagulat din yung doktor pagtingin dun sa follow-up na x-ray. Sabi niya, nag-flatten. Parang siyang natuwa na, uy, ang ganda. Sabi niya, yung term niya, ang ganda. Ang ganda ng pagkahilom. Parang, hindi niya in-expect kasi ang layo daw nung sa So sabi niya, yun yung reaction niya pati siya na siya. So, ngayon, itong mga ganitong miracles ng Panginoon, personally sa akin, this is what we call experiential faith. Hindi to yung mga naririnig lang natin na, ay, si gumaling. Diba, ganyan. Pero yung naranasan mo yung kabutihan ng Panginoon, and the fact na may nangyari at pinakita ni Lord at naging tapat siya dito sa buto na to, the same words of faith na dinideclare naman natin para kay Mami. Amen. It means it will also happen. Amen. Amen. So I just want to give God the glory and honor because, ayun, ready na ulit magmotor. Fast recovery ng rehab naman, no? So hanggang dito pa lang daw. So, pero, kaya nga nung time na, naalala ko lang, kasi si Lolo Sal, may time biglang tatawag, nangangamusta, ganyan. Sabi niya, how's that bone of yours? Ayan, gano'n. It's already healed. So, you're going to play drums this coming Sunday when I preach. So, parang na ako ba? Parang, sabi ng doktor, wag muna daw eh. Pero, we take action, I take action. Kaya, nung time na yun, okay, sure, I will. Pero, sinumukan ko and ayun, the Lord honored our faith, our action, because faith without action is dead. So, ngayon, ganun din naman, we are continually praying, no? Also, praise report din. Ang bilis ng recovery nung kay Mami from 3. What happened was, the first time na nag-ER kami, it was 3. Pag 3 kasi, pag gano'n nakababa, ang pala nila nun is 3 to 15. 3 is one of the lowest. Ibig sabihin nun, comatose yun. Ibig sabihin, hindi nagre-respond kahit saktan mo yung pasyente. Walang nangyayari. And in just overnight, ganun ulit. Naging 7 na. Tapos, naging 13. Kanina, nag-video call kami, ganyan si Mami, nakangiti. Ayan. Tapos, tuloy-tuloy ang prayer. Thank you, Lord. So, tayo, it is already done sa book of life ng Panginoon, sa book ng langit. Tapos na yung healing ni Mami. Amen. And so tayo, we are not praying as if she is not healed. No. We shower God with thanksgiving, with praise, because it's already done. Dumating na, nakita na nga ni Julius yung balikbayan box eh. Amen. May balikbayan box eh. Nakakatuwa kasi pag balikbayan box, ako natutuwa ako na hindi pinakita ni Lord yung laman ng balikbayan box. Kasi pwede tayo maglagay ng kahit ano doon. Full package na yun. Nasa sa'yo na kasi pag balikbayan box, di ba? Nandun lahat eh. Minsan, di ba? Ano kaya naman di ba? Merong excitement na pagkalimbawa meron kang, kasi meron kaming yung tito namin, may nagpapadala. So, excited ka, ano yung laman?
At kahit nakapangalan yun kay Mami, syempre excited tayo kasi connected tayo lahat kay Mami. Amen. Pwede na, Lord, pakisabay na yung akin dun sa box, ha? So, yun yung lumalabas na na excitement, no? Patuloy nating i-shower ang Panginoon ng thanksgiving and ng praise because He has already done it. Amen. It's already finished. Thank you, Lord. Thank Amen, you. amen. Next. Solidify, consolidate. Meron? Meron pa? Next. Go ahead. Nasaan na itong mga... Oh, si Ivan. Kung salilinin niya. Hindi, ano lang, kasi tinuro ni Kuya Aaron, ang dami mo pwedeng matutunan. Totoo lang kasi ginigising tayo dun sa katotohanan na dapat di ka driven ng pera. Akala mo kasi pag marami kang pera, letter P, wala kang panic. Pero ang totoo, kasi dahil driven ka nga ng pera, kapag nawala, nagkakapanik ka. Correct. Tapos ang akala mo, hindi ka exhausted. Pero ang totoo, pagod ka na rin. Correct. Di ba? Yes. So letter P na yun. Panic, exhausted. Wala yung tahimik niya na lang kung gumagawa. Wala ka pala ng acronym mo. Ngayon, akala mo, okay ka lang, pero totoo, reckless ka na. Wala ka na rin ingat. Bakit? Hindi ka na nag-iingat. Uncontrollable. Uncontrollable na yun. Di ba? Okay. Yung panghuli, ano yung A? Takot ka talaga. Ah. Ano yung A? Afraid. 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 Takot ka talaga. Akala mo lang, matapang ka eh. Pero ang totoo, Afraid. takot ka talaga. Kasi nga, gusto mo kumita lang ng kumita. Yun ang security mo eh. Oo. Pero ang totoo, takot ka talaga. You have created Alam mo lang your matapang ka. security. So ano yung P? Panik. Akala mo, hindi porkit may pera ka, hindi ka papanik. Exhausted. Exhausted. Pagod ka na. Diba? Punta ka na din sa presence si Lord. Diba? O, yung R, reckless. Hindi Ah. ba alipin ng pera? Restless. Restless. Diba? Oo. Restless ka rin. O, yung last, afraid ka talaga, takot ka talaga. Ah. So, yun lang po. Sa akin ng Panginoon. Next. Wala na? Picture! Wala na? Meron ba? Ito. Sige, yung mga hindi nagsalita ngayon bukas na lang. Balik tayo. Kailangan samantalahin natin yung kung ano yung pagkain ng Panginoon na inanda ngayon. Yun yung ating i-consume. Amen. And we thank God dahil sa book of James, when we experience different kinds of trials, makikita mo yung sinabi doon na ask wisdom. So kung titignan natin yung proseso na pinagdadaanan natin, okay? Ayaw ng Panginoon na ma-enjoy mo lang yung destiny. Ayaw ng Panginoon na ma-enjoy mo lang yung promised land. Ang gusto niya, ma-appreciate mo, siya yung bread of life in the wilderness. Siya yung cloud of glory that cover you from the heat. Amen. Siya yung nag-preserve sa iyo for 40 years sa wilderness. So ano makukuha mo sa process? Sa flow ng aming prayer kanina is that, sabi niya, habang ikaw ay dumadaan dyan, mamitas ka ng bunga. Mamitas ka ng wealth, mamitas ka ng wisdom, mamitas ka ng development ng character. Pagdating mo dun pagkatapos ng proseso, mayaman ka na. You come out with a different version of you. So, ikaw ay pumasok sa panibagong version na hindi mo napansin. Na yun yung wisdom, yun yung kayamanan
na sinasabi, di ba sa Revelation kanina, you are afflicted, you were abused, you are persecuted, pero sabi ni Lord, but you are rich. Hallelujah! Hallelujah! Sana ay meron kayong nakuha mga kayamanan. Ang pala yun eh. Let's go! Ito ng prayer namin. Bigyan tayo ng abundan. Amen.